Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mag-focus ka. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige po. Tawagin na natin ang dakilang lingkod ng ating Panginoon Diyos, ang ating pong Tatay Henrich. Praise God. Praise God, no? Amen. So, magandang gabi po sa lahat. Amen. Hallelujah. Yan. Praise God, no? I pray sa mga susunod sa iba't ibang network. Amen. Kasi I pray na ang lahat ng network ay meron siyang sariling malaking compound o bilya. Amen. So kailangan meron tayong 12 compound. 12 yung network eh. Amen ba tayo doon? So praise God, no? So nakita niyo na sa Warrior yung Conquerors, di ba? Ang ganda, ang laki. Amen. Sabihin mo sa wala pa, mas malaki ang dadarating sa inyo. Yan. So praise God, no? I believe ang lahat ay masaya, ang lahat ay excited, no? I believe andun yung kanyang expectant heart, nakatatagpuin siya ng Lord, makakarinig siya sa Lord ngayon. Amen ba tayo doon? So tayo pong lahat ay tumayo. Ayan. In chapter 10, verse 3 ng Luke, ay ganito po ang pagkakasabi. Go your way. Listen carefully. I am sending you out like lambs among the wolves. To God be the glory. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus and in the power of the Holy Spirit, Lord, marami pong salamat at tinipon mo kami ngayong gabi. Alam ko magpapakapahayag ka. Alam ko mararanasan namin ang iyong presensya, ang iyong kaluwalhatian, at ang bawat kaluluwang narito ay katatagpuin mo ang kanilang mga hibik. And I pray for the mighty moving of the Holy Spirit. Anoints this whole congregation. Anoint me, O God, na maipahayag ang iyong salita, Panginoong Hesus, ng may kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ikaw lamang ang maparangalan, ikaw lamang ang maluwalhati, sapagkat sa iyo lahat ang kaluwalhatian at karangalan, Panginoong Hesus. Marami pong salamat ngayong gabi. Amen and amen. So praise God. So ang title po ng mensahe ay Lambs Among Wolves. No? O sino dito yung mga lobo? Amen. I believe wala. O sino naman dito yung mga lambs? Yan. Alam nyo ba, ang tingin sa inyo ng mga wolves, lamb chop? Lamb chop ang tingin sa inyo ng lobo, ng mga wolves na yan, no? Okay. Wala silang hangad pag nakita kayo. Gusto nila kayong lurayin at lapain at sakmalin. Yan ba tayo doon? So dito sa Luke chapter 10, babasa ako ng ilang verses, no? And I believe ito yung gustong ipahayag sa atin ng Lord, no? In verse 1, ang sabi doon, now after this, the Lord appointed 70 others and sent them out of him 2 by 2 into every city, place where he was about to go. So binabasa ko siya sa Amplified Version. Sabi niya after this, kasi doon sa chapter 9, ang pinadala niya doon ay 12 lamang. Yung kanyang 12. Amen? At sinabihan sila doon ng Lord, kung babasahin mo siya sa Matthew chapter 10, no, wag kayong pumasok sa Samaritan City or sa Gentiles. Ibig sabihin sa other nation. Ang sabi ng Lord, doon lang kayo sa lost sheep of Israel. Nung isinugo niya yung kanyang 12. Focus lang kayo sa lost sheep of Israel. Amen? Kaya pero dito sa chapter 10 ng Luke, ang pinadala naman niya ay 70. Amen? Bakit 70? Again, kasi yung original nation
na bilang, kung babasahin mo sa Genesis chapter 10, ay 70. Ang original na nation sa Genesis chapter 10 ay 70, kung bibilangin mo. Ibig sabihin, gusto niya lahat makarinig ng gospel of the kingdom. Amen ba tayo doon? Ibig sabihin, lahat ng nasyon, walang exempted. Amen? So in verse 2, sabi niya, He was saying to them, the harvest is abundant. Sabi mo sa katabi mo, tiba-tiba ka, ang dami mong haharbisin. No? Pag sinabing harvest, dapat matuwa ka. Amen ba tayo doon? Nagtrabaho ko ng 30 days, may harvest ka sa katapusan. Tuwan-tuwa ka nun. Amen? Pero mas tuwang-tuwa yung asawa mo kasi conqueror yung asawa mo, kukunin yung sweldo. Amen? So pag sinabing harvest, dapat matuwa ka. You have to be excited pag pinag-usapan ang harvest. Amen ba tayo doon? So praise God. The harvest is abundant, for there are many who need to hear the good news about salvation. Take note. Dito pa lang dapat maambag, maantig na yung kaluluwa natin. Kasi ang daming nangangailangan makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen ba tayo doon? Alam niyo ba ang talagang agenda ng Lord? Ang gusto ng Lord, ang lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pansinin niyo yung image niya yung Samaritan woman sa chapter 4. Humihingi siya ng tubig. Sabi ng Samaritan woman, ba't mo ako kinakausap? Sabi ng Panginoong Hesus, kung alam mo lang ang regalo ng Diyos, ikaw mismo ang hihingi sa Kanya. Sabi doon, hindi ka na mauuhaw, hindi ka na magugutom. Tinukoy doon kung ano yung tubig na yun. Ang sabi, eternal life. Sabi, salvation. Kung babasahin mo siya. So walang hangad ang Lord, kundi ang lahat magkaroon ng yung regalo niyang buhay na walang hanggan. Kaya nga yung memory verse natin na John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish. Kasi ayaw niya talaga may papahamak. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka matigas ang ulo kasi ayaw ka niya mapahamak. Amen? Kasi ayaw ka niya mapahamak. That whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Ang agenda niya talaga, hindi lang yung basta makarating ka sa langit. Ang gusto niya, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kasi kung gusto niyang makarating ka lang sa langit, no? Baka ngayon patayin ka na niya. Kasi gusto kita, nasa langit ka eh. Hindi ganun ang usapan. Ang gusto niya, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Maging sino ka man, maging 5 man ang naging asawa mo. Amen or no amen? Yung Samaritan woman, 5 naging asawa nun. Tanungin mo yung katabi mo, nakailang ka na? Ang pinapakita dito, hindi siya after the sin or to condemn yung sinner. Amen? Maging sino ka man, makasalanan ka man, gusto ko magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Marinig mo yung mabuting balita ng kaligtasan. Ang pinapakita niya dito, yung compassion niya sa lost souls na dapat yun ang nakikita sa atin. Maniwala ka kung meron tayo nun, gusto mo lagi ka nasa harvest field. Gusto mo lagi mag-conquer. Amen? Hindi mo gagawin dahilan yung marami na akong ministry. I am so masyado akong maraming ministry sa church. Wala na akong panahon pang lumabas. No, amen. Tandaan nyo, ang ministry natin ay multiplying ministry. Amen? Bala ko nga sabihin, bawal yan sa ministry na to. Hanggat wala yung multiplying ministry. Palagay ko maraming magagalit sa akin. Palagay ko maraming lilipat ng church. Kung sasabihin ko lang, wag mo muna ipasok yan sa music ministry. Kailangan muna niyan mag-multiplying ministry. Kailangan muna niya magsaroon ng cell group. Kailangan muna niyang makabuo ng 12 niya. Tsaka mo ipasok sa music ministry. Amen? Wala na nag-amen. Ako na lang. Ang dami pa namang estudyante ngayon sa...
Ang dami pa naman nga estudyante sa GMC. To God be the glory, no? No? Sa vocals na lang, to God be the glory, nasa 60. To God be the glory, God is good. No? Okay. Maganda yon. Pero you are not there. Well, ini-enhance natin, pinapaganda natin ang music ministry. Not just for performance. Hindi ito for performance. Kung graduate kayo ng GMC at ang ganda ng performance nyo, at nagpapalakpakan ng mga tao dahil ang ganda ng praise and worship, kayo na yung nakikita, hindi si Lord. Kaya natin pinapaganda yung praise and worship, no? Para bumaba yung presensya ng Lord. Para purihin siya, sambahin siya, to worship Him, yun lang. Kaya natin pinapaganda yun. Because we worship Him, because we love Him. Para bumaba yung kanyang kaluwalhatian. Amen ba tayo doon? Pag ang nakita yung inyong performance, naku, ewan ko lang. Dumadami kami kasi ang ganda ng praise and worship namin. Grabe. No? 30 lang yung binayad namin pero gumanda yung music namin. Nasaan si Jesus? Hindi na napansin. Ang napansin yung ganda ng kanta, yung ganda ng tugtugan, yung ganda ng boses, yung ganda ng sayaw. Amen ba tayo doon? Dapat ang makita pa rin si Jesus. Kasarap nun, pagtayo ng song leader, pagtayo niya, grabe, no, hindi pa kayo kumakanta. Nakikita mo, gumagaling na yung mga tao, naggagalingan na. Amen? No, nakikita natin yan sa ibang church. Patotoo ng ibang church. No, kakanta pa lang sila, gumagaling na yung mga may sakit. Hindi dahil maganda yung praise and worship nila. Kasi nakatono yung puso nila sa Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pagpunta mo sa GMC, kailangan ang una mong itono yung puso mo. Kahit anong mangyari, pag hindi nakatono yung puso mo, sintunado ka pa rin. So praise God. So the harvest, the abundant, for are many who need to hear the good news about salvation. But the workers, take note, actually maraming workers, kaso hindi available. Amen ba tayo doon? Tanong mo yung katabi mo, workers ka ba talaga ni Lord? Ngayon, pag sinabing worker sa Bible, nakakonsentrate sa harvest field, Pag sinabing workers, nakakonsentrate yan. Pag sinabing laborer, workers, ngayon pag sinabing Levite, nasa loob ng church Amen? Ang Levite, kung babasahin mo ang Old Testament, sa Numbers chapter 18, ang mga Levites, regalo yan sa pare. Kasi yung mga pare, more on spiritual things, yung mga Levites, sila yung mano-mano sa church na gumaganap. Kasama na rin doon yung pag-awit. Amen? Pero yung mga mano-manong gagawin sa church, tinatawag yung Levites. Hindi lang mga aawit. Read it, it's there. Regalo sila ng Diyos sa mga pare, ang mga Levites. Sabihin mo sa katabi mo, ang daming regalo ng Lord sa mga pari ngayon. Amen? So ang sabi, no? But the workers, those available to proclaim the message of salvation are few, therefore prayerfully ask the Lord of the harvest to send out workers into the harvest. And I believe itong grupong ito, kayo na yon na isesend sa harvest field. Amen ba tayo doon? Parang mahina yung amen Amen. Okay. So, pinahayo sila ng Lord. No? Ang sabi sa verse 9, punta tayo sa verse 9. So, yung verse 3, binasa na natin. Go your way, listen carefully. Ibig sabihin, pag nandun ka na sa harvest field, prayerful ka pa rin at nakikinig ka pa rin sa Lord. Amen? Kasi nga, kayo yung mga lamb chop sa mga wolves. Na anytime pwede kayong lurayin
lapain, pagpiestahan. Amen ba tayo doon? And in verse 9, ano sabi? And heal those in it who are sick, authenticating your message. Alam nyo, mas maganda mag-preach sa labas. I tell you that. Nakikita mo yung miracle. Nakikita mo kagad yung ilang beses na. I remember, Bible study namin, hindi nakakabasa, ilang ikot eh. Pero hindi ako pumayag na hindi siya makabasa eh. Siguro mga pang-apat na ikot, nakabasa na eh. Amen? It is true. Luminaw yung mata. Amen? May nagpa-pray, ooperahan. Tumor, hindi na operahan. To God be the glory. Hindi na mabilang sa kamay, hindi bababa sa 5. I tell you that. Na nagpa-pray na ooperahan, hindi na operahan. Amen? Sa Bible study yun. Sa labas yun. Karamihan mga bagong umaattend lang sa cell group. Ikukumpirm ng Lord na makapangyarihan siya at manggagamot siya talaga. Amen? Sa atin dito, hindi na masyado kasi lahat tayo healed and restored na eh. Amen ba tayo doon? Kaya wala na tayong masyado makitang miracle sa kalagitnaan natin. Ang miracle, nandun sa labas. Amen? Praise God. So, ngayon, kung halimbawang titingnan natin yung Matthew 24, amen? Babasahin natin doon. Ang sabi doon, makakarinig kayo ng gera. Amen? False Christ, famine, pestilence, earthquakes, persecution, betrayal, hatred to one another, false prophets, maraming madadaya, maraming manlalamig. Amen? Pero pagdating sa verse 14, matapos sabihin ng lahat ng iyon sa Matthew 24, pagdating sa verse 14, anong sinabi? And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world. Ibig sabihin, merong mga disipulong hindi natinag. Kahit nagkalat yung mga anumang problema yan, gano'n man katilikado, kahit na milyon-milyon, libu-libong wolves ang nandyan, problemang nandyan, gerang nandyan, false prophets, teachers, hindi sila natinag. May mga disciple makers, may mga disciple, may mga believer na trumabaho sa labas at preach yung gospel of the kingdom. Sabihin mo sa katabi mo, kasama na tayo dun. Sa hindi matitinag. Para marinig itong gospel na ito sa buong mundo. Sabihin mo, kahit gano'n man karami ang ministry mo sa church, sabihin mo sa katabi mo, kailangan mong lumabas. Kailangan mong mag-open cell. No? Kahit magastusan ka man. Amen? No? Meron akong hiningin tupa kay Pastor Stephen. Amen? Kaya lang siya yung dinatnang kong original na Southwest One. Dumating ako ng 1999 sa Southwest One, siya na yung dinatnang ko, tiga Jeddah Cable. Kaya kilala ni Pastor Alan yon. Si John. No? 2003, umexit siya dito from Jeddah Cable, nag-Riyadh, nagdamam, nag-Alhasa, naging pastor siya doon. And then, nag-stay sa Pilipinas, nag-apply ng Canada, ng Europe, ng New Zealand, ng Australia. Praise God, ibinalik sa Jeddah. And then, umattend kina Pastor Stephen. Praise God. Sabi ko, praise God. Madadagdagan ng dosis si Pastor Stephen. Nung bakasyon, nung Ramadan, magdadagat kami, tinawagan ako. Di sinaglitan namin, sinundo namin.
Sinundo namin sa accommodation. Sa kanila accommodation, 5 minutes lang from Hamdaniya, Southwest 1. 5 minutes lang. Eh sabi ko, ikaw naman ang original na Southwest 1, tsaka 5 minutes ka lang naman dito, eh dito ka na mag-concentrate. Praise God. So, unang meet, 10. Pangalawang meet, 12. Amen. Pangatlong meet, 12 pa rin. Kaya lang may bago, may luma. Pang-apat na meet, 20. Amen. Pang-apat pa lang. Amen. Ang puhunan lang, malaking isdang pangsinigang. Amen. Yun lang ang puhunan. Kasi tatanungin namin, anong gusto nyo? Eh, pastor, isda. Kasi dito sa accommodation, may merong, ang tawag doon? May men's hall. No? Ilan na yung yung may uric acid, di makalakad, 3 araw na. Kasi puro manok, tsaka beef. Kaya gusto nila, tuwing mag-meet ng Thursday night, ay isda. To God be the glory. Amen? Konting puhunan, meron kang 20 kaluluwa. Amen? Tapos meron na dong marunong tumugtog. No? Meron nang medyo masipag sa kitchen. No? Pero sabi ko, doon muna tayo sa Acts chapter 2. Huwag tayong maging traditional na gawing kagad church yan. No. Mag-concentrate lang tayo sa word, sa fellowship, mag-concentrate lang tayo ng doctrine, breaking of bread. Dadami at dadami yan. So open celsa. And then out of that, tsaka kumuha ng 12. At pag may 12 ka na, tsaka na tayo yung traditional na gawain na may praise and worship. Amen ba tayo doon? So, ganun lang kasimple yun. Kung may desire ka talaga sa lost souls, bibigyan ka ng Lord. All you have to do is pray for souls and have compassion for souls. At ang tunay na may compassion sa souls, ang nasa isip niyan mag-conquer at lumabas. Gaano mang kagalo, anumang gera yan, anumang may nagliliparan man diyang missiles and drone, walang panama yan. Gospel of the kingdom pa rin ang magtatagumpay. Yun pa rin ang magko-conquer sa buong mundong ito. Amen ba tayo doon? Palakpakan natin ang Lord. And then, bumalik na sila, praise God. Nag-reporting na sila. Amen? So in verse 17, tuwan-tuwa sila, nag-report sila sa Lord. The 70 returned with joy, saying, Lord, even demons are subject to us in your name. Huwag mo kakalimutan yung pangalan ng Panginoong Sus. Pag tuas lang, kinukuha mo yung glory ng Panginoon. Amen ba tayo doon? Pag nagpatotoo ka, huwag yung puro ikaw. Kaya gumanda yung sa patotoo mo, nandun ang Panginoong Jesus. Amen? Alam mo, dapat minamaster natin yung patotoo eh. Amen? Sa Bible, hindi graduate ng theology, hindi nag-SOL 3. Amen? Buong syudad ng Inakay, nagpatotoo lang. Amen? Sino yun? Yung may 5 asawa. Amen or no amen? Sabi niya, tingnan niyo, hali kayo. Baka ito na yung hinihintay natin na Messiah. Tagapagligtas ng mundo kasi alam niya lahat ng nangyari sa akin. Baka ito na yung propeta. Nagsamahan yung buong pinatotoo niya. Amen? Na-encounter niya si Lord. Amen? Ang importante, ma-encounter mo si Lord. Tanungin mo yung katabi mo, talaga bang na-encounter mo si Lord? Ang kilala kong naka-encounter kay Lord, nagsama ka agad ng buong syudad eh. Amen or no amen? Yung inaalihan ng demonyo na legions of demons, 200 demonyo ang nasa kanya nung pinalaya ng Lord. Amen?
Tapos, nakapustura na, nakaayos na, sasama siya sa Panginoong Sus, gusto sumakay ng bangka. Ano sabi ng Lord? Ipatutuo mo na lang yung magandang ginawa sa iyo ng Diyos. Ipatutuo mo na lang yung magandang ginawa sa iyo ng Diyos. Anong sabi niya? He proclaimed to the whole city kung ano ang ginawa sa kanya ng Diyos. And they all marveled. Sa Luke, he proclaimed to all city. Sa Mark, ang sabi, Decapolis, 10 cities. No? Lumaya lang sa 200 demonyo. Sabi mo sa katabi mo, hindi naman ganun karami demonyo mo ha. Ito lumaya lang, 200. No? Grabe, nagpatutuo ka agad sa 10 syudad. Ang pinatutuo lang, yung ginawa sa kanya ng Diyos. Take note, hindi pa nagpost-encounter yun. Hindi pa graduate ng SOL3 yun. Sabi mo sa katabi mo, masterin mo yung patutuo. No? Yung magandang ginawa ng Diyos sa'yo. Yun lang, naku, pag na-master mo yun, marami nang sasama sa'yo. Amen? Marami nang sasama sa'yo. Amen? So, praise God. Amen. Sasabihin natin, gaano nga ba tayo ka-faithful doon sa anong tawag doon? Sa Great Commission. I believe, alam niyo yung Great Commission. Yung sinabi sa Matthew 28, yung sinabing go. Eh dahil ayaw mo mag-go, at ayaw mo mag-around the world, ang sabi, go to all the world eh. Amen? But because, sino dito yung may fear of the Lord? Sino dito yung may pag-ibig ng Diyos? Yung umiibig sa Diyos? Yung alam niyang mahal siya ng Panginoong Hesus? Oh, praise God. Pag ba ikaw may ginawa na ministry, ito ba ay ayon sa gusto mo o sa udyok ng banal na spirito? Pag ikaw may ginawa sa church o sa ministry, naglilingkod ka, kung sa gusto mo lang ito, praise God. Pero kung ito talaga ay talagang udyok ng banal na spirito, you will see results. You will see harvest. Amen ba tayo doon? Kasi kung ikaw lang, mapapagod ka, madedrain ka, tapos parang walang nangyayari, parang walang bunga. Parang kami-kami pa rin. Pero kung ginagawa mo, tapos nandun yung udyok, pangunguna ng banal na spirito, I tell you, you will see results. Amen ba tayo doon? Yung may banal na takot sa Diyos. Okay, praise God. Tatanungin ko sa kayo, sino ang kumokontrol sa inyo? And what drives you? Anong driving force nyo? Bakit nyo ginagawa ito o bakit kayo naglilingkod sa Lord? What drives you? What controls you? Amen? In 2 Corinthians 5:11, hapyawan natin yung power of reconciliation. Kasi lahat pasok dito. Sabihin mo sa katabi mo, maging sino ka man, pasok ka sa ministry of reconciliation. Kasi pwede mong tanggihan yung Great Commission. Hindi pa ako graduate, wala pa akong alam. Kapag wala ka pa alam, master yung patotoo. Amen? Pwede ka na sa Great Commission. Amen? Pero dito, kung may banal na takot ka sa Diyos, no? Ang sabi sa 2 Corinthians 5:11, therefore, since we know, ano yung alam natin? The fear of the Lord. Sa NLT, ang pagkakasabi ay fearful responsibility. Amen? Therefore, since we know the fear of the Lord and understand the importance of obedience and worship, we persuade people to reconcile to Him.
Sa Tagalog, ang ganda eh. Pinipilit namin ang mga taong manumbalik sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, dapat ngayon marunong ka nang mamilit. Kasi may banal kang takot sa Diyos. Persuading, pinipilit namin ang taong manumbalik sa Diyos. Kasi alam namin ang ibig sabihin ng fear of the Lord. Sa King James, terror of the Lord. NLT, fear of responsibility. Fearful responsibility. Amen? In verse 14, ang sabi doon, for the love of Christ controls and compels us. Pwede mo sabihin, kaya ko ito ginawa, kaya ako humahayo, kaya ako nagse-cell group kasi mahal ko ang Panginoong Hesus. Pero ang usapan dito, sino talaga ang kumokontrol sa'yo? Kasi kaya ginagawa mo yung ministry na yun dahil gusto mo lang. Hindi dahil sa udyok ng banal na spirito. Amen ba tayo doon? Pwede Pwede yun, di ba? Gusto mo lang. Pero wala doon yung leading talaga ng Holy Spirit o yung udyok sa'yo ng banal na spirito. Gusto mo lang. Ang tanong ngayon, ang usapan, sino talaga ang kumokontrol sa'yo? Ang sabi diyan, for the love of Christ controls and compels us. Pag sinabing compels, ito yung driving force. Ito yung nagtutulak sa'yo para gawin mo. Amen ba tayo doon? So praise God. Ano yung gagawin mo? Pilitin ang taong manumbalik sa Diyos. Kasi ang context niyan ay ministry of reconciliation. Pinipilit mo ang tao manumbalik sa Diyos. And what controls you? Bakit mo ginagawa yon? Kasi alam mo na yung fear of the Lord, fearful responsibility, at ang nagko-control sa'yo, ang nagko-compel sa'yo, is the love of Christ. Wala ng iba. Hindi dahil kinontrol ka ng cell leader mo, hindi dahil kinontrol ka ni ganito, kinontrol ka na ganyan. No. Ang dapat na kumokontrol sa'yo at ang driving force mo, yung pag-ibig ng Panginoong Hesus sa'yo. Amen ba tayo doon? And in verse 18, ang sabi dito sa verse 18, but all these things are from God. Hindi yan para sa iyo, hindi yan para sa pastor mo. Amen ba tayo doon? Lahat yan para sa Diyos at galing sa Diyos. Amen? But all these things are from God who reconciled us to Himself through Christ, making us acceptable to Him and gave us the ministry of reconciliation. Sa Tagalog, ang ganda ng pagkakasabi. Amen? Tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Diyos. Pinipilit manumbalik kasi tungkulin nila na papanumbalikin ang mga tao sa Diyos. The ministry of reconciliation. I believe kung tinatanggihan mo yung Great Commission, pero dahil may banal kang takot sa Diyos, at dahil mahal ka ng Panginoong Hesus na siyang kumukontrol at nagko-compel sa'yo, pasok ka dito sa ministry of reconciliation. Ang mamilit ng taong manumbalik sa Diyos. So, ibig sabihin, lalabas at lalabas ka. Ibig sabihin, nasa harvest field ka. Kahit ganuman, karami ang panganib, kahit ganuman, kahit may gera pa yan, kahit ganuman, karami ang mga wolves. Amen? Hindi ka matitinag. Kasi nung nag-report sila sa Panginoong Hesus, sabi nila, even demons, spirits, are subject to us in your name. Ano sabi ng Panginoong Hesus? I see Satan falling like lightning from heaven. Amen? And then, binigyan sila ng bonus. Bakit sila binigyan ng bonus? Kasi, humayo sila. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo ng bonus? Gusto mo magkaroon ng power and authority? Amen? Kasi nung nag-report sila, natuwa ang Lord, kaya ang sabi niya sa verse 19, amen? Listen carefully na naman.
Nung sinusugo sila, go your way, listen carefully. Nung isinusugo sila, I am sending you wolves, lambs in the midst of the wolves. Go your way, listen carefully. Dahil ginanap niyo yun, nakita nyo, subject yung mga demonyo sa inyo, nakita nyo, naggalingan yung mga sakit sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? So sabi ng Panginoong Hesus, sa verse 19, inulit niya, listen carefully. Ibig sabihin, maniwala ka talaga. You have to believe itong sasabihin ko sa inyo. Para sa mga humahayo, para doon sa mga nasa harvest field. Hindi ito dahil marami kang ministry sa church. Amen ba tayo doon? Ito yung para binigyan sila ng power and authority doon sa magko-concentrate sa harvest field. Sino ngayon dito yung gusto mag-concentrate sa harvest field? Sabi mo sa katabi mo, may bonus kang power and authority. No? Tandaan nyo, you are lambs in the midst of wolves. Amen? At ang sabi ng Lord, no? I have given you authority that you now possess. Kasi nga, humayo ka sa labas. Amen? Hindi ka nagdalawang isip. Amen? To tread on serpents and scorpions and the ability to exercise authority over all the power of the enemy ni Satan. And nothing will enemies harm you. I tell you, if you don't harm the enemy will harm you. I tell you that. Amen? Pag ikaw may sakit, the enemy is harming you. Read, it's there. Sa Acts 10:28 o 10:38, ang sabi doon, lahat ng sakit galing sa diablo. And it's there. Amen? Sabi doon, pinagaling lahat ng Panginoong Hesus, ang lahat ng pinapahirapan ng diablo, lahat ng sakit na pinapahirapan ng diablo. It's there. So ang sakit, galing sa diablo. Kaya nga, if you don't hurt the enemy will hurt you. Sasaktan ka niya sa pinansyal, sasaktan ka niya sa katawan mo, sasaktan ka niya sa trabaho, hanggat hindi mo alam yung power and authority mo. Sasaktan at sasaktan ka ng kaaway. At hanggat hindi mo alam yung trabaho mo sa labas, sasaktan ka ng kaaway. At sasabihin mo, wala akong pera, may sakit ako, hindi ako pwedeng lumabas. No, amen. Narito, in the flesh, buhay na patotoo. Healed and restored. Colon cancer stage 3. 6 na cycle na chemo, pero sabi ng doktor, nung pagdating ng pang-4, stop na. Tapos ka na. Amen. Pinahinto na. Wala nang gamot. Wala nang chemo. Naghihintay ako bigyan ng gamot. Wala. Kasi lahat ng binigay niya sa akin gamot, para sa side effect ng chemo, wala. Hindi ko nagamit. Gusto ko ngang ibenta eh. Amen? Wala talaga. Walang side effect. Amen? Sinaktan mo ko, ikaw ngayon ang sasaktan ko. If you don't harm the enemy will harm you. Binigay sa iyo yung power and authority na yan for you to trample snakes and scorpions at lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Pag hindi mo ginamit yan, yung kapangyarihan ng kaaway ang mararanasan mo. Amen ba tayo doon? And what you don't conquer, it will conquer you. I tell you that. Amen ba tayo doon? Ibinigay yon not just to resist the devil. Ibinigay yon for you to trample the devil para lagi siyang tapakan. Amen ba tayo doon? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na bang lumabas ngayon? Tayong lahat ay tumayo. Praise God. Lord, marami pong salamat. Ngayon lalabas na kami. At inaangkin namin yung binigay mong power and authority.
makita sa amin ang kasipagan, ang compassion sa lost souls, na maging effective kami sa labas. And as we preach your gospel, the gospel of the kingdom, you will confirm it with signs, wonders, and miracle. At patuloy naming sasaktan ng kaaway. Wawasakin ang gawa ng kaaway. Yes, we are lambs, pero walang magagawa ang mga lobo, Panginoon Jesus. Kasi ikaw ay sumasa amin. Marami pong salamat kung saan mo idadako ang aming pangyapak. Marami pong salamat sa ipagkakatiwala mong mga kaluluwa sa amin na makoconsolidate namin, maiingatan namin, madidisciple namin, mamentor namin, at masesend namin. Salamat po. And this is for your glory alone, Lord Jesus. Marami pong salamat. For thine is the kingdom and the power and the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God.